Kapag pasukan talaga, isa sa problema nating mga magulang ay kung ano yung ipapabaon o ipapakain natin sa ating mga anak. Kaya naman, hello mga manay! Welcome sa aking kusina! Tara, samahan niyo ako dahil magluluto na naman tayo ng pambaon para sa ating mga chikiting. Bali dito nga, nakaredy na yung aking mga gagamitin. Meron po ako ritong atay ng manok. Tapos sa paglilinis ko, hinihiwa ko yung pinakapuso niya para matanggal yung nabuo na dugo. Then, naglagay din ako ng asin dito para pantanggal ng lansa. So, nilagay ko dyan sa strainer para matanggal talaga yung tubig. At meron na rin tayo ditong nahiwa na gulay. Meron tayong patatas, then carrots. So, ganyan lang kalalaki yung hiwa ko. Sasamahan din natin to ng red bell pepper. Binababad ko nga pala to sa tubig para hindi rin siya mangitim. At para naman sa ating panggisa, meron akong sibuyas, luya at bawang. So yung luya para matanggal yung kanyang lansa. So iset aside muna natin to. Then meron din pala tayo ditong calamansi juice. So nakakatulong din po ito para matanggal yung lansa ng atay ng manok. Kasi kapag atay ng manok, may pagkalansa talaga yan. So bali dito is titimplahan ko muna to or ibababad ko muna ng bahagya. Hindi kailangan matagal kasi yan ay madudurog. So meron tayo ditong soy sauce. So kikuman yung aking gamit. Pero again, pwede kayong gumamit ng mga kung anong toyo ang nais ninyo. So pwede naman yun. So dito is maglalagay lang ako ng mga at least 2 tablespoon lang ng soy sauce. Ganyan lang. Then, maglalagay din ako rito mamaya ng ating pamintang pino. So, any brand ng toyo, pwede ha. Unahin ko muna tong calamansi juice. So, nagpiga ako rito ng 5 pirasong katamtaman ng laki. At, maglalagay din ako ng pamintang pino. So, ganyan lang. Hindi ko siya ibababad ng matagal. Bale, habang magpiprito tayo mamaya dito ng ating patatas at carrots, nakababad siya. Kasi kapag magdamag nyo itong binabad, may tendency na madurog to at hindi na maganda kapag naluto. So, nagbababad lang ako ng matagal kapag atay ng baboy yung aking gagamitin. So, pagkatapos natin itong mamassage o malamas, so, ang gagawin natin is iset aside muna natin to. Pwede nyo ilagay sa chiller or pwede rin naman kahit sa isang tabi lang. Basta takpan para maiwasan na madapuan ng mga insekto. So, i-ready na natin to para mamaya. Ngayon, magsalang naman tayo ng ating paglulutuan. So, bali dito is magpapainit lang tayo muna ng ating kawali. Then, once na mainit na, maglalagay tayo ng mantika para iprito natin yung patatas at carrots. So, ginagawa ko po ito lagi, lalo na kapag pambaon, para maiwasan na mapanis yung ating ipapabaon sa ating mga anak. So, pwede namang wag nyo na itong gawin kung talagang nagmamadali kayo, pero akin kasi is talagang ginagawa ko siya. So, ipapray lang natin to ng bahagya, basta magkameron siya ng golden brown. Kasi kapag nasisipsip kasi yung kanyang pinaka-tubig, so yun yung naitutulong nito para hindi kaagad mapanis yung ating nilulutong ulam. So, hinalo-halo ko lamang, then hayaan lang natin to ng ilang minuto at hahalu-haluin din natin maya-maya. At kapag ganito na yung kanyang itsura, hindi pa to totaling luto. Basta nagkameron lang siya ng golden brown na ganyan, is pwede na natin hanguin ito sa ating pinaglulutuan. Then dito sa ating kawali na pinagprituhan, magigisa tayo ng bawang at saka na rin natin ilalagay yung atay na ating binabad kanina. Bali sa pagluluto na to, kung mapapansin ninyo, luya lang muna yung aking nilagay tsaka yung atay ng manok. Kasi para po masangkutsa ko siya ng maigi at kumapit yung luya doon sa ating atay ng manok. Pero dapat sa luya, wag masyadong madami para hindi naman ganun katapang yung kanyang amoy. So ang gagawin natin dito is lulutuin natin siya ng mga at least 5 to 10 minutes. Basta matanggal yung parang madugudugong part niya. Kasi malansa po yan kapag hindi naluto ng maayos. So ginagawa ko tong part na to talaga para masarap yung pagkakaluto. Kasi kung mapapansin nyo, meron di bang luto na atay ng manok na malansa. So ayun yung minamadali. Pero iba-iba po tayo ng ng pagluluto. Kung ano yung way ninyo, like ko naman sinasabi yun sa mga video ko, mas mainam na yun yung sundin nyo kapag alam ninyo na mas the best para sa inyo yun. So makalipas lamang ang ilang minuto, ayan.
So kung mapapansin nyo, para na siyang yung tumitigas, no? Then, natatanggal na rin yung mga konti-konti niyang mga dugo-dugo. Babalik-balik na rin niyo po para maging pantay yung kanyang pagkakaluto hanggang sa magmantika. Then, once na okay na, pwede na natin tong hanguin ulit. Isa-set aside muna natin to para hindi naman kasi siya ma-overcook. Kasi ang atay ng manok, mabilis po yan maluto. So, hindi kailangan yan patagalin ng pagkakaluto. So, dito sa mantika na pinaggisahan natin, dito na rin tayo magluluto or magigisa ng ating bawang. So, unahin ko muna yung bawang. Bali yung bawang, ang sukat ng bawang na to is 1 kutsara. Pero, depende sa inyo kung mabawang kayong magluto, okay naman kasi mas mabawang, mas masarap. Kasi nakakatulong din yan pampatanggal ng lansa. So, igisa lang po natin ng maigi. At habang ginigisa natin yan, pwede na rin natin ditong ilagay or isunod yung sibuyas na hiniwa na rin natin. Sa sibuyas, gumamit po ako ng puting sibuyas, pero pwede rin kayo gumamit ng pulang sibuyas. So, katamtaman lang po ang laki nito. Sangkutsahin lang natin ng maigi hanggang sa lumabas yung aroma ng bawang at mag-translucent yung sibuyas na sinasangkutsa natin. So, sinong mahilig dito sa atay? Kasi hindi po lahat kumakain ng atay ng manok. Pero alam niyo mga manay, atay ng manok ang isa sa paborito ko nung bata ako. Kasi ito yung mura noon. Kapag merong atay na manok ang ulam namin, parang tingin ko nakakaluwag na kami nun. So, naglagay ako rito ng 2 tablespoon ng oyster sauce. Then, ito yung pinagbabara ng ating atay. Hinalo ko na rin. So, sangkutsahin lang natin ng maigi yan para lalong mas malasa. So, hindi ko siya matatawag na, ang tawag dito, or menudo, or adobo. Kasi, merong carrots, tapos merong bell pepper, no? So, itong luto na to is talagang, alam mo yun, sabi ko, pambaon na to ng mga anak ko. Kasi iniwasan ko talaga yung may tomato sauce. Lalo na yung anak ko na hanggang tanghali, hapon yung pasok niya. So, kailangan yung pagkain niya is tumagal. Then, pagkalagay ng ating patatas at carrots, naglagay lang ako ng 1/4 cup ng tubig. Then, naglagay ako ng konting paminta. Nag-additional ako dyan ng 1/2 teaspoon at 2 piraso ng laurel. So, halu-haluin ko lamang po. Then, tatakpan ko to para maluto talaga ng tuluyan yung ating patatas at yung carrots natin. Kasi yan yung matigas eh. Yung atay, sa panghuli na lamang po yun kasi luto naman na yun para hindi talaga siya totally na madurog. Takpan, then hayaan natin. After ng ilang minuto, eto na. So, halu-haluin lang po natin. Pwede kayo maglagay pa rito ng mga ibang pampalasa, mga manay. Pwede nyo itong itry. Pwede rin kayo rito maglagay ng pineapple chunks. Ganon. Para siyang adobo talaga style niya. Pero, eto kakaiba. Pwedeng pambaon talaga. Lalo na kung meron kayong mga anak na hanggang hapon talaga yung pasok sa school, the best to na pang-ulam nila. Kung kumakain yung mga anak ninyo ha. Kasi hindi lahat kumakain ito. Pero ako, paborito ko talaga to. Talagang sobrang sarap nito. Lalo na kapag adobo na nagmamantika, mayroong balon-balunan. So, hinahalo ko lang siya ng bahagya para hindi naman madurog yung atay ng manok. Hindi rin siya masabaw yung pagkakaluto nito kasi yung pinakasarsa na nakikita nyo na yan is kakapit yan dun sa ating atay kaya malasa na. At dito nga maglalagay ako ng 1 teaspoon ng sugar para pambalance, para hindi naman nakakaumay. Pero again, ito rin po ay optional. Kung ayaw nyo na may konting tamis, huwag nyo lalagyan. Then, susundan na rin natin ang paglalagay ng ating red bell pepper. Then, hahalu-haluin lamang po ulit natin. So, hindi na ako rito maglalagay ng tubig ha. Iga po talaga yung pagkakaluto nito. Pagkatapos natin mahalo, tatakpan po ulit natin hanggang sa maluto yung gulay na nilagay natin. Then, balikan po ulit natin yan. Para dito naman is maglalagay ako ng suka. So, yung suka is 1 tablespoon lang. Iwas panis po talaga para tumagal yung ating ulam. At pwede nyo rin itong i-stock. Ilagay nyo lang sa chiller, freezer. Reheat nyo lang kapag kailangan nyo ng kainin. Then, after that, pwede na natin itong ihain sa ating pamilya. Pwede nyo ilagay sa isang tub. Pwedeng pambaon. Pwede rin pambenta. So, nasa inyo yan. So, ganito talaga yung luto niya. Kung mapapansin nyo, wala talaga siyang sabaw or wala siyang sar sa mga manay. Kasi kapag meron ngang masabaw-sabaw, lalo na kapag pambaon, minsan naglilik sa baonan ng mga anak natin. So, ito yung mga way na ginagawa ko para malasa talaga yung kanyang atay. So, nandun yung timpla na nilagay natin.
Siyempre, kailangan natin tikman yung atay kung talagang pasado sa atin. At hindi overcook yung atay natin, ha. Kailangan kasi dyan is yung manamis-namis, hindi naman yung nadudurog. Mas mainam din talaga, piliin nyo rin po yung atay ng manok na bibilihin ninyo. Kasi di ba minsan, meron tayong nabibili na luma na, so ayun yung mabilis madurog. Kaya nagtataka tayo kahit na dahan-dahan natin niluluto, ba't parang nagwawasak-wasak yung atay ng manok habang hinahalo natin. So dahil okay na to, ayan, so pwede na natin tong ihain at ilagay sa ating mga tab at meron ka ng pambawon idea para sa mga anak natin na pumapasok sa eskwela. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y nakatulong na naman itong aking recipe ng ulam na pwede nyong itry, ipangbaon at pwedeng ihain sa inyong pamilya. Kaya naman tara, kain po tayo!